Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Shara Joy Galang, isa sa mga tagapagdaloy mula sa pangkat 2. Ang aking tatalakayin ay patungkol sa Filipino sa agham at teknolohiya. Agham, isang sangay ng karunungan na sumusuri sa katotohanan, simulain o pamamaraan ng mga bagay-bagay sa mundong ating ginagalawan. Filipino sa agham. Mahalagang pag-aaral ng agham at teknolohiya sa lahat ng panahon dahil ito ang susi sa pag-unlad ng bansa. Ngunit kadalasan, ang wikang Ingles ang ginagamit sa pagtuturo nito. Mula sa antas ng high school hanggang sa kolehiyo, bihira ang guro o propesor na gumagamit ng sariling wika sa pagtuturo nito. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang asignaturang agham ay mahirap unawain sapagkat ito ay komplikado. Ang asignaturang ito ay gumagamit ng mga terminolohiya na kung hindi bibigyan ng maayos na pagpapaliwanag ay hindi maiintindihan. Gayunpaman, gumagamit si Dr. Fortunato Sevilla III, ang direktor ng UST Office for Research and Development ng wikang Filipino sa pagtatalakay ng mga leksyon sa mga klaseng chemistry sa kolehiyo ng agham. Ayon sa kanya, mas malaya ang pagtatanong at mas buhay ang talakayan sa ganoong paraan. Mas madaling maiintindihan ng mga estudyante ang mga konseptong teknikal sa pagpapaliwanag niya. Para sa kanya, kailangan batay sa kakayahang intelektual at di lamang sa wika ng pag-aaral sa chemistry dahil di naman lahat ng estudyante ay magaling mag-English. Kung sumusulong sa agham ang mga mauunlad na bansa tulad ng Hapon, Korea, Taiwan, China, Germany, Pransya, Espanya at iba pang bansa na gamit ang sariling wika, bakit hindi pa unlarin ang sariling wika para maging matatas din ang mga Pinoy sa agham? Ani ni Sevilla. Ayon sa Third International Mathematics and Science Study na lumabas noong 1997, nahuli ang Pilipinas sa larangang ito. Sinisikap ni Dr. Sevilla III na hikayatin ang mga guro at mananaliksik na gumamit ng Filipino sa talakayan maging sa klase man o pag-uulat ng kanilang saliksik sa mga panayam. Ayon sa panayam na ito, mapapansin ang kakaibang tuwa ng mga estudyante na makarinig ng mga terminong agham sa Filipino. Mahirap man para sa mga tagapagsalita, malaya at masigla ang malayang talakayan, kaya sulit naman at pinaghirapan nila at may hikayat silang gumamit ng Filipino bilang panturo. Ayon kay Dr. Sevilla III, mas malinaw ang paggamit ng Filipino dahil ito ang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, sa pananaliksik niya, gumagamit si Dr. Sevilla III ng salitang haba ng alon para sa wavelength, dalas para sa frequency, pagtunaw para sa melting, at paglusaw para sa dissolving. Sa pisika naman, bilis ang speed at tulin kung saan may direksyon ng paggalaw sa velocity. Una na rito ang paggamit ng salitang Kastila, kabilang dito ang siyensya, kimika, pisika, biolohiya, matematika, metal, likido, solido, produkto at iba pa. Pangalawa, ang pag-uugnay ng mga katutubong salita para sa makabuo ng bagong salita. Halimbawa, kapnayan galing sa salitang sangkap at hanayan para sa chemistry. Haynayan, ito ay galing sa salitang buhay plus hanayan sa biology. Sunod naman, liknayan, mula sa salitang likas plus hanayan, ito naman ay para sa physics. Mulapik, mulaan plus butil para sa molecules. Sa paghihiram sa Ingles at pagsasaling Filipino sa baybay tulad ng chemistry, physics, biology, equation, molecules, air, ice, at iba pa ang pangatlo namang paraan.
Ang paghahalo ng wikang Ingles at Filipino nang walang pagbabago ang huling paraan. Halimbawa, bumibilis ang takbo ng mga molecules kung tataasan ang temperature. Ayon kay Sevilla III, mas mainam itong gamitin sa mga talakayan sa klase dahil malapit ito sa mga karaniwang paraan ng pag-uusap. Subalit, tutol ang ibang siyentipiko sa paggamit ng Filipino. Makakapigil raw ito sa pagiging globally competitive ng mga estudyante dahil English ang ginagamit na lingua franca o medium of communication sa mundo. Bukod sa kailangan ito para sa mabilis na pag-unlad, ito rin ang paraan para makakuha ng pinakabagong kaalaman sa agham at teknolohiya. Ayon sa isang artikulo ni Jefferson O. Evala Rosa, aminado ang dekano na si Fortunato Sevilla III na nahihirapan ng mga siyentipikong talakayin sa Filipino ang mga paksang pang-agham dahil sa limitadong bokabularyo ng Filipino sa mga konseptong Filipino sa siyensyang teknikal. Aniya, hindi sapat ang wikang Filipino sa mga katawagang pang-agham dahil sa walang pangangailangan para sa mga salitang teknikal noon. Gayunpaman, nanindigan siya na kung palalawakin ang pananaw sa wikang Filipino, isang kumpletong diksyonaryong pang-agham na lamang ang kakailanganin. Maaring totoo na may kakulangan ang mga wikang Filipino sa mga salita, ngunit hindi nabigyang pansin ang maaring kahinatnan kung English ang gagamitin. Ayon kay Jose T. Zaragoza, mahalaga ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo sapagkat malaki ang maitutulong nito sa intelektualisasyon ng mga Filipino. Sa isang payak na pagsusuri, masasabi natin ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo ng anumang uri ng kaalaman ay makapagpapabilis sa proseso ng edukasyon o pagkatuto. May tatlong prosesong nagaganap sa ating kaisipan. Una, perception. Pangalawa, pagsasalin. Pangatlo, pag-unawa. Mula rito, masasabi na kung wikang English ang gagamitin, ang mga estudyante ay kinakailangang pagbasihan ang kanilang kaalaman upang maisali ng mga impormasyon upang ito ay kanilang maunawaan. Sa kabilang banda, kung wikang Filipino ang gagamitin, tuwiran ang pagtanggap ng impormasyon at hindi na kailangan pa ng mahabang proseso ng pagsasalin. Ibig sabihin, kung wikang Filipino ang gagamitin sa wikang panturo ng agham, mas mapapadali ang pag-unawa at pagkatuto. Tumako naman tayo sa Filipino sa teknolohiya. Ang asul ng ngipin ay walang kawat komunikasyon, teknolohiya inilaan upang palitan ang kable. Pinapayagan nito ang maikling saklaw ng koneksyon sa pagitan ng dalawa o higit pa. Ang asul ng ngipin sa ugmang aparato katulad ng telepono, tablet, speaker at iba pang mga kagamitan. Uulitin ko. Ang asul ng ngipin ay walang kawat komunikasyong teknolohiya inilaan upang palitan ang kable. Pinapayagan nito ang maikling saklaw ng koneksyon sa pagitan ng dalawa o higit pa. Ang asul ng ngipin sa ugmang aparato katulad ng telepono, tablet, speaker at iba pang mga kagamitan. Naiintindihan niyo ba? Isalin natin sa wikang Ingles. Bluetooth is a wireless communications technology intended to replace cables. It allows short-range connections between two or more Bluetooth-compatible devices such as mobile phones, tablets, speaker, and other things. Mas naunawaan niyo na ba? Sa teknolohiya, maraming mga terminolohiya ang walang tiyak na kahulugan sa wikang Filipino. Katulad ng mouse na parte ng computer. Hindi natin pwedeng sabihin na igalaw ang daga sa bandang ibaba. Pangalawang halimbawa, ang Bluetooth. Pakibuksan mo nga ang iyong asul ng ngipin. Walang direktang salin sa wikang Filipino ang terminong hack, hacker o hacking sa usapin ng computer.
Karaniwan kasing kahulugan sa sarili nating wika ng hack ay tinaga o sinibak. Pero iskandalosang pakinggan kung sasabihin ng isang website ay isinibak o tinaga kung pagbabatayan ng kahulugan nito sa diksyonaryong Ingles. Pero kung hindi tayo magiging literal, pwede naman sabihin na lang na sinira ang isang website. Isa ring issue yung website na wala ring katumbas sa sarili nating wika. At dahil nga ang computer ay gawa sa ibang bansa, nasa Ingles o ibang wika, depende sa bansang pinagmulan, lahat ng mga terminolohiyang ginagamit nito ay nasa wikang dayuhan. Pero kalimitan, nasa Ingles ang terminong ginagamit sa lahat ng bagay na mayroong kinalaman sa computer tulad ng mga piyesa nito at mga programa. Maging ang internet ay Ingles ang pangkalahatang wikang ginagamit. Mukhang tinanggap na lang ng lipunan natin sa araw-araw ang mga salitang Ingles sa mga usapin ng computer. Wala kang mararamdamang pagkilos ng mga kinauukulan para malutas ang usaping ito. Meron namang pagtatangka sa mga akademya tulad ng University of the Philippines, pero mas palasak pa rin ang paggamit ng wikang Ingles sa computer. Lumalabas na Taglish o magkahalong Tagalog at English kapag meron kang isinusulat o kailangan kang magpaliwanag sa sarili nating wika na merong kaugnay sa information technology. Merong mga computer program o mga website sa internet na nagtatangkang isalin sa Filipino ang ilan sa mga salitang Ingles tulad ng isinakay para sa upload. Ang Google ay meron ding bersyon sa Tagalog, pero hindi naman lahat ng termino nito ay merong katumbas sa Tagalog. Maging ang internet ay wala ring direktang salin sa sarili nating wika. Masyado na mga haba kung igigiit nating isalin sa Filipino ang internet ng magkakawing-kawing o magkaugnay-ugnay ng mga bagay. Batay sa kahulugan nito sa English, parang masagwaring tawaging pandaigdigang sapot ang World Wide Web. Kaya marahil tinatanggap na lang ito sa Ingles. Isa kasing problema sa teknolohiyang ito ng computer ang kakaibang terminolohiyang ginagamit kapag hahanapan ng katumbas sa Filipino. Tulad ng mouse na sinabi ko kanina na lumalabas na nakakatawa kung tatawaging daga. Marahil nga bahagi na ng pagsulong at pag-unlad ng ating lipunan ang pagtanggap at paggamit ng mga salitang Ingles sa teknolohiya ng computer. Tila tulad din ng ito ng ibang dayuhang salita na sinasama na rin sa wikang Filipino. Hindi na kailangang hanapan ng katumbas sa sarili nating wika dahil nga ang bagay na ito ay hindi talaga galing sa atin.